Ayan, ready to pack up na ako. Pauwi na ako ng Pinas. Gustuhin ko man dito sa lugar na to, wala akong magagawa kasi ang mura ng sahod ko. Kailangan ko talagang umuwi. Kasi yung sahod ko hindi naman kasya sa pangangailangan ng anak kong nag-aaral. So, bali, nag-decide ako na uuwi na lang. Kaya yan, ito yung aking mga maleta. Ready to pack up na. Yan. Kaya yan. Ang daming mga nagbigay sa akin ng mga chocolate, pampasalubong ko sa aking anak, sa aking mga anak. Yan, ito ang kwarto ko. Yan. Gustuhin ko man dito, wala talaga akong magagawa. Kahit na mabait yung amo ko. Mabait nga yung amo ko, kaya lang amura naman ang sahod ko. Talagang choice ko talaga ang umuwi ng Pinas. Yan. First time ko lang kasi mag-abroad. Ang dami din nangyayari sa akin dito na mga masasamang bagay, pero iiwanan ko na yan dito. At saka dito parang stress ako lagi. Stress ako, tsaka parang pag nag-abroad ka, kahit gusto mong magpahinga, kung gusto mong kumita, magtatrabaho ka talaga. Maghahanap ka ng mga part-time. Kaya yan, yung aking mga kaibigan, nag-donate ng mga chocolate sa akin at ang aking pinsan. Ayan. Ito. Ang aking mga dadalhin sa Pilipinas. Ayan. 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 At saka may nagbigay din ng pera sa akin. Kahit papaano. Maraming salamat dun sa nagbigay sa akin ng pera. Salamat ng marami. Thank you very much to all the things that you give to me, and the money and the chocolate. Ang daming mga nagbigay sa akin, mga donasyon sa akin kasi alam naman nila na kunti lang talaga yung aking sinasahod dito at saka hindi talaga sasapat. Kaya I decided to go back home to the Philippines. That's why I am happy. Yan. Yan lang. Nalungkot din ako kasi nagpaalam din ako sa mga kaibigan ko na ako uuwi na. Hindi ko na mapigilan ng luha ko na tumulo. Kasi ang babait nila sa akin. Maraming nagsalbahe dito sa akin, pero marami din ng taong nagmamahal dito sa akin. Mababait silang lahat dito. Paglabas ko ng trabaho, ang daming nagmamahal sa akin. Meron pa nga nagsabi na, Nilida, ayusin mo yung buhok mo, suklayin mo, lagyan mo ng clip, mag-lipstick ka, mag-makeup ka, ganun. Tsaka sinasayaw-sayawan ako. Masaya talaga ako pag nasa labas ako ng trabaho. Tsaka pag nasa labas ako ng staff house. Kasi parang nakalaya ako. Para lang akong Tsaka masaya kami ng mga kaibigan ko pag nagkikita-kita kami dyan sa labas. Marami akong mga kaibigan, Indonesian, Malaysian, Pakistan, kahit saang lupa-lupa yan. Meron din mga Brunayan, ganon, mga mga Pinoy, yun. Pero meron talagang nagsalbahe sa akin na hindi ko lang kinukwento yun sa pamilya ko. Na-recruit ako ng hindi naman pala totoo yung sahod ko. Kaya yun, parang ang sama-sama talaga ng loob ko. Tapos lagi pa akong pinaparinggan araw-araw. Ganun yung ginagawa sa akin. Tapos nagalit pa sa akin. Ganun. Kaya wala akong magawa. Tapos maigi pa. Layasan ko na lang sila kasi ang mura na nga ng sahod ko. Tapos ang dami pang mga sinasabi. Pero yung amo namin, mabait naman. Kaya thank you na lang sa experience ko. At least nagiging strong pa rin ako sa experience ko. Nung una ko dito, iyak ako ng iyak. Kaya wala talaga ako. Tsaka choice ko talagang umuwi. Baka may plano pa ang Panginoon sa akin na
abroad pa uli sa ibang bansa naman na mabigyan ako ng opportunity makapagtrabaho sa ibang bansa na malaki-laki naman din ang sasahurin ko. Kaya yun ang aking lesson sa buhay. Kailangan pag nirecruit ka, kilalanin mo pa rin muna. Akala mo mabait. Pagdating mo, yun ang sasalbahe sa'yo. Mga kapwa mo Pilipino, yun ang magdadaon sa'yo. Yun ang natutunan ko. Kailangan, pag nag-abroad ka, pag nirecruit ka, alamin mo muna. Kilalanin mo. Ganun. Ayun lang. Bye-bye.